time sa pag-service diri kay nanay. Before pa opening prayer, ako nagtindog ko man ko diri. Before pa ang opening prayer kana si hindi lang sa pag istorya ng Diyos ko gamay. Si tatay atong kuan atong nagdiri si pastor mura o kana nagpray si pastor diri atong 25 sa gabi. So kanang wala lang jud ko naguban kay wala dili na ko ana gani na sa pasyon wala ko nasanay ana nga murag mag adto na ko murag ano siya lisod yan ang kahimutan. Then pagka morning nagkuan jud siya kana nag-visit siya dito sa church. Nagdamgo ko nga kanang naa siya naglingkod siya sa kanang lingkuranan nga kawayan niya himsog man siya kaayo nya ko nga tay naayo na lagi ka okay na lagi imong lawas nya murag nagunit ko diri sa iyaha nagtawag na si Ma'am Tata kay Pastor Nagring so naputol na so pag nagtawag si Ma'am Tata info wala na jud siguro si Tatay wala na jud siguro siya na mo to na istorya. So, para sa ako, murag lugo na dyan ang among pag-uban. Nga, kanang, si tatay nakita na nako siya sa Dabsi. Kaya mura dyan og ma-recall na ako, pagkakita na ako siya diri, nagkita mi po, siya man dyan nag-aadtog Dabsi sa una, hamusod lang siya sa gate, ma-picture pa dyan ako iyahang now, karon nga muadto siya dito sa district niya. Yung sinanay nga, kuan daw ka na nag-aadto dyan daw na siya sa Dabsi. So nagakalo siya, nag-jacket, murag ana jud ang iyahang kuan attire. So karon na nako na murag na kuan ba recall niya siya jud di ay to kana musud dito sa Dabsi. Nga timing jud nga mo kita jud ko sa iyaha ba nig-adto niya sa Dabsi pero dili lang ko kay wa man kaila. Ko kaila. So sakit pero atong dawaton kay kana kabuotan sa Ginoo para sa mga Kristohanon ang kamatayon mao ang kadaugan para sa ato. So, to God be the glory sa tanan nga nahitabo daygon ang Dios, no? So, akong ihatag kang Ati Noemi Pastora sa atong opening prayer. Sabi sa tanan, ganyo na kung tanan man ng Diyos. Mag-ampo kita. Labing gamhanan na mga Diyos Amahan. Nagasudong kami karon nining kamatuoran. Nadili na mo pwede daganan o kalikdan ay maabot sa tao. Maabot kini nga sitwasyon sa matag usa. Kaya katakda sa tao mamatay, humaniini mo ang paghukom. Ginoo, ang pagtaliwan ni tatay, dili kini kapildihan, kundi kadaugan tungod kay midaog na gyud siya. Nag-enjoy siya karon sa imong sabakan. Sa maayo gayud nga dapit, hingpit nga dapit. Padayon ka sa paglig-on, pag-comfort sa mga kasing-kasing nga nag-uol. Wala ka pasabot nga kung kami imong mga anak, dili kami magbati ni ini. Kung dili sa ingon nga mag-uol kami nga walay paglaom, kundi may kasiguruhan kayo. Usa karong gabi Ginoo, gawas nun kami nga makadungog sa imong mga pulong, pinaagi sa imong alaga, tugo pilos, na makigsulti ka kanamo, unsang mga pulong nga magadasig, maglig-on, mahimo namon kini nga gabay sa ang paginabuhi padayon. Kay wala kami masayad kano sa kami ni kalibutana ang among paglungkad na alang gyud kanimo kay dilapid na nimo kini maong mga insaktong panahon. Ginoo, salamat. Padayon ka gyud Lord na magauban labi na sa paggamit sa imong alagad karon nga magadala sa pulong ang imong mga paglihok ug ang paglipay sa matag usa labi na sa atungdan ang kasugo liyo ni ana
naagi kalipay ug kadaugan kay ikaduha pa lang ni nga gabi Ginoo. Usama padayon kami Ginoo. Salamat sa imong presensya. Kabuni kami sa imong balay nga dugo ug pabor tagaipod kami maayong panahon. Kini among mga pag-ampo pagtugyan, pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod ang tanan. Alam sa atong opening hymn, atong aplihan ang atong mga hymnals diha sa 108 pagkabulahan 108 atong kumanan Iyang dugo ang nagkatubos. Iyanasoy o gawin ko ang manluluwas na ibunta. Iyanasoy o gawin ko ang manluluwas na ibunta. Saling alipay ko ang makita ang himayan niya. Nasa langit, nasa tiyanan, pagpuli kong nasa atong Diyos. Iyanasoy o gawin ko ang manluluwas na ibunta. Iyanasoy o gawin ko ang manluluwas na ibunta. Makapahulay ang nagsugo kung may kalipay umat kang Isus. Sa pagkulan ko o pagtukaw, sa iyang kong makulot ako. Iyanasoy o gawin ko ang manluluwas sa ibunta. Iyanasoy o gawin ko ang manluluwas sa ibunta. Ngayon, akong gihatag ang panahon at sa atong speaker. Mayong gabi sa tanan. Amen. Nasa gawas o nasa sulod. Nahanad ko sa among sinultihan dito sa Bisaya, sa Cebu, nga ang talong, taong, ang bulad, buwad, balas, bas, ang balay-bay, sulod mo, sulod. Anyway, ang akong gipasalamatan for 33 years that we were assigned in Visayas, so wa ko kalimot sa akong native language. Kabalpag akong kumagdinagubo, Sangan, Ubo, Kagabawa, so Madiger, Dakilang, Kaniyo Langon. Kaya I hope as to that, no, sa tagal mo na titira sa Davao, at least alam mo later on paano magsalita ng gano'n. Okay. So sa Waray, buti ay Manila nung tuwing na adto kami dito, pero maram na gud masiring uti ay gudla. Masiring ang waray-waray. Okay. Kaya usahay ang waray-waray gud mura ko siya Bisaya pero baw gud lang. O pali. Ano imot ginbasa bakit nakukonsentrate ka? Okay, so
Salamat sa Ginoo, and at this time naata sa ikaduha nga gabi sa haya ni Tatay. Di pud ni siya moabtag buwan. Busa ato atong antus-antusan. Salamat kaayo sa influence ni Tatay sa atong kinabuhi. O tungod niya ana kitang tanan gyud kung pwede lang, kung napalang tay gahom. Nainumdum ko atong bata nga gipangutana sa iyang Sunday school teacher o nag-ingon, mga bata, kinsa sa inyo ganahan mo atong langit? Ang tanan nagpataas pero siya wa gyud. Kaya nagdepindig siya kinsay mo pataas. So halos tanan nagpataas pero pagtanaw sa bata nga halos iyang mga kauban nagpataas, nagagod siya. Then na-disturb ang teacher. O nangutana, naman bata nga di man. Be, kinsay mo adto sa impyerno, be? O, be. Ang mga bata nga nagpataas kaya ato lang, hindi ko sila magpataas. Pagtanaw niyang way nagpataas siya, ako ma'am. Ako. Muraw kang nanungog, sumog ning bataan eh. And iyang ipangutaan. And siya doon nga naman ka. Di day ka ganahan mo adtog langit. Siya ganahan man ma'am. Kung yan hindi mo na magpataas niya siya. Kung naaman po lang yun na sila, manguban ra po na dito, di na lang po ganahan. I do not know sa iyang experience. Pero we thank God na kung asa si Tatay karon, ganahan ta mo adto. Ganahan ta mo adto. And I believe na kini tungod sa iyang maayong influensya, legacy, nga gibilin nato, not just to the people inside the church, but even outside the church. Mga silingan, diha, ako ng amigo na yung mga tindahan, nga nakailak ang Tatay, i-mention yun na nila kung sa'y na himo, na impact ni Tatay sa ilang kinabuhi. And I believe, lain-lain tang istorya, may tungod kang Tatay, but Tatay has his own story, legacy, gibilin sa matag usa kanato. Okay. Ganina, sayo ko din nagkanapos na nahinagila. Okay. Hikap-hikap ni IC. Kanang mong bata diha man ay NZ, ay IC, ay GN. Malibog ko. So, si NC, no? IC, si IC, gihikap-hikap. Hindi kayo raming nanay din pero tanan sa istorya ni nanay, it's all about kung sa impact ni Tatay sa iyang kinabuhi. Mauna nga, ingon siya, Pastor, bisag unsaon, mingawon dito niya. Alangan na mo. Pag mingawon, magkita itong atong kaaway. Kanak pa. So, mingawon dito ka. Murag nabala ka lang ko gamay, kay tanto niyang istorya, ang konklusyon niya, di naman po ko magdugay. Ayaw pa po. Uy. Ayaw sa po. Murag, di na po, murag di pa po yun may makadawat kong ing anak ra. Of course, sa iyang panahon. Sa iyang panahon. Kagabi nagahisgot ta, may tungod sa, we talk about God in control of everything. Sa nahitabo si Tatay, nga na-hospital si Tatay, perting ampo na mo kasor. O sa dihang nahibaw pod mo, perti pod ninyong ampo. So sagol na ning atong ampo. Dalyaw, Prudential, kung kinsa pa'y nakailan ni Tatay, mga Kristohanon, pastor, silingan, young people, mga bata, sa simbahan, every Sunday, every prayer meeting, every day sa divina, perting ampo na to. Pero niabot yun ang panahon na matay yun gihapon. So with this, we have questions. Naatay pangutana, ngano man nga nag-ampo mami, nganong namatay man? We have questions. Madada na lang po natong dawat, tungod lagi kay tiguang naman. Murag mo yung okay na lang po na sa tatay po. Pero kung bata pa ni, murag nagatag question. Pero para na to is a despite, tungod sa iyang kaayo, tungod sa iyang kinabuhi, murag makaingon po kita nga, nga naman Lord. Pananglitan kami ni Mrs. sa unom or mag-unom kabuan namo nga sign sa Dalyaw, para na ko Pastor, murag di pagyud unta ko gusto, murag mubo ra ang panahon. Murag iko ra ko gi patilaw gamay sa unsa si Tatay magpangga og pastor.
para nako is kuwang pagyo. So I have questions. Pero kagabi gitubag nato kana nga mga pangutana. Why did God allow these things to happen? Na despite sa atong mga pagampo, tungod sa tulo ka rason, base sa experience ni Martha, base sa experience ni Lazaro, o ni Mary and Jesus. In summary, we found out three things sa ilang experience that God allowed these things to happen because number one, He is sovereign God. Sovereign means He is free from influence. That no one can dictate Him. That He acts by His own. Nga mo buhat siya according to what glorifies Him. So, bisan kung saan na tugampo, of course, na yung mga panahon nga matubag, kay nag-coincide sa iyang will. Pero kung di mag-coincide, na igisulti sa Biblia, Proverbs, many are the plans in man's heart, but it is God's purpose that will prevail. Daghang plano ang kasing-kasing sa tao, pero ang katuyuan sa Diyos, maugyod ang matuman. So this is what happened. So it happens, despite that we pray hard, or tatay, pero nahitabo kini because God wills it, because He is sovereign. He is free from our influence, and second, because God knows what is the best, more than we do. Ang palusya, unsay maayo, di lang nato, kung dili labaw sa tanan kang tatay. Mas maayo para kaniya nga mamatay si tatay kaysa ang iyang anak mag-anto sa dugay. He knows what is the best. That is why in conclusion, last kagabi, nagisguta that death is only a curse for those who have not received the Lord as their personal Lord and Savior. But for those who receive Him, death is a cure. Death is a cure. Inumdum mo sa akong mama nga nag-antos for 8 months, bedridden, nga ultimo ang iyang apo nga naluoy kol ato nga nanaon na si Lola, luoy man. Pero sa diyang namatay na, linaw. Death for the believer is a cure. And third reason, kagabi nganong gialaw sa Ginoo kini despite nag-amputa, because God Himself wants to glorify Himself in the situation. That despite of pain that we are undergoing today, the struggles, ang atong kasakit sa pagbiya ni tatay, God wants Him to be glorified in the situation. Therefore, we worship the Lord, we glorify the Lord in the midst of pain. So, with that, wala na tayong mga questions. So, karong gabi, muadto ta sa laing topic, and let's open our Bible sa James chapter 4, 13 to 14. James chapter 4, 13 to 14, and it says, "Now listen, Isya, you who say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there." And then ingon siya, "Carry on business and make money. Why you do not even know? Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while, then vanishes." Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong ug magamputa balaan ug may gugmaon nga Dios. Tugyan namo ning imong pulong. Akong itugyan akong kaugalingon, wa ko'y kaalam, Lord. Ikaw ang makigsulti sa mga katawhan, much more to speak, to counsel, Lord, ngadto to consult the bereaved family. Salamat na sabtan namo ang tanan, Ginoong Dios. We have questions before, kay nag-ampo man gyud mi, Ginoo. Wa pa mahuman si tatay despite of his advanced age. But you explain everything, Lord, pinaagi sa imong pulong kagabi. Karon mangandoy mi nga sa makausa, mo comfort ka, makigsulti ka kanamo, Ginoo, pinaagi sa imong pulong sa makausapa. In the name of Jesus, we entrust to you the rest of the time and the hour, Lord. In Jesus' name, Amen. Seeing life in God's point of view. Atong tan-awon ang kinabuhi
diha sa mga panglantaw sa Dios. Ginaingon, we don't see life as they are. We see life as we are. Sa binisaya, wala nato malantaw ang kinabuhi diha sa iyang pagkasiya. Nakita nato siya suma kung unsa kita. Sumala kung unsa kita. So it is not the life who defines us, but it is we who define life. And kung how we define life, maupod na ang atong pagkinabuhi. So kung giunsa nimo paglantaw, pag-define, pag-interpret ang kinabuhi, mausad ang imong pagkinabuhi. Na ako'y subject sa una sa philosophy, unya usa sa di na ko makalimtan is that kini di ay kultura nato sa barangay, sa mga Dabaunon or whatever, sa a certain clan or kultura sa usa ka lugar ni Tibulay for example, nagsugod lang di ay ni sa 5 kabutang. Number 1, it's just started with observation. Usa ka tawo naka-observe, and this repeated observation sa usa ka tawo, iyang gi-share, iyang gisulti, and tungod kay repeated siya, it influenced him. So tungod kay nag-influence na sa iya, naa na siya reasons. So iya na ning i-introduce, iya po ni i-defend, iya po ning dipinsan. And then this observation leads to influence and reasoning, and then this influence starts to creep into the heart and mind, and it becomes beliefs. Nahimo ng ilang nahimo ng ilang pagtuo ug mauna ni ang ilang gituuhan. Unya kay mauna ilang gituuhan, they started to adapt it. And then gikan sa beliefs, it shapes their character. Kung unsa ilang gituan, mauna ang ilang mga kinaiya ug ang ilang paglihok-lihok, and then this character shapes them into and bring them into a certain culture. And once nahimo na siyang kultura, practice, it becomes norms. Nahimo nang mauna, and then lisod na siya bungkadon. Lisod na siya bukon. In the same way, people live according to how they view life. Kung giunsa nila pag-define o paglantaw ang kinabuhi, maupod ang ilang pagkinabuhi. And the problem is, daghan panglantaw, lahit panglantaw sa kinabuhi. And this is the problem. We have a different views of life, and be reminded, the way we see life shapes our lives. Kung giunsa nato paglantaw, pagkita, pag-interpret ang kinabuhi, mausad ni ang atong panggawi ug mauni ang atong pagkinabuhi. Example, pananglitan unsay atong panglantaw sa kinabuhi? Lain man. Naay ginaingon, life is a party. Tungod kung ang imong paglantaw sa kinabuhi, life is a party, so ang imong priority in life is fun and pista. Kung asay pista, tua. Kung asay mga aligre, tua. Because you prioritize life. Because you interpret life as a party. Kalipay. So, ug asay kalipay, brad, hapit ka, brad. Talagsar naman ka for life ni mo. Because you prioritize party. Fun. Ug mauni ang gisulti sa Bible about the rich and full. Kung sa gisulti niya, di siya nagproblema siya sa harvest. Umanago ni nga dako magugani. Praise the Lord. Ingon sila krisis, walay krisis, wa lang ma-harvest. Karon na harvest, wa ko'y kabutangan. It might be a problem, pero murag maayong problema kay way kabutangan sa dakong panalangin. And look at him. Then he started to contemplate. This is what I will do. Question, kinsa kay naghatag niya kaalam sa maong desisyon? I believe it was God. Siya yun ang Diyos yun naghatag kaalam.
The good thing is that yun siya, this is what I will do. I will turn down my barn, the old barn, and I will build a bigger one. Mas dako, unya, dito na ako isulod tanan. Okay na unta to. It's a wise idea. Pero the problem is that tungod sa iyang priority because he interpret and he look at life as fun and party unsay iyang himuay siya. O moingon ko sa akong kauglingon, pagpatuyan mundo, pagkalipay, pagkatawa, pagkudya, kaminyo sa padya. O kaya mo saon ni mo na, di na ginamahurot. Pero yun ang Ginoo, karong gabi kuhaon na pwedeng kinabuhi. Kinsa man mag-enjoy niya na. Life for some is a party. They prioritize mga hudyaka, pleasure. And second is some people look at life as a race, contest. And because he looked at life as a race, then he prioritized speed. So, morning classes sa mga tao ang kanunay magdali. Matos merkado magdali. Manglitaw magdali. Kanunay lang magdali. Ang problema kay hasta pagsimba niya magdali. Magsigig tanaw siya rilo kay magdali. Oh. Kaya ang iyang interpretation sa ginabuhi, speed. He prioritized speed because life for him is a race. Kanunay magdali. And thirdly, life for others is like a carousel. Carousel. So, ang carousel, sa mana? Kanang, siging movement, o siging liho. Di ba? Nasa piyesta na, nasa mga karnabal na anak siya. Lahi po itong, lahi po itong kanto, carousel, anak-anak naman, o. Oo, niya, murag kabayo na, siging tuyok-tuyok na. Oh. It pictures life as always moving. Naghatagdig na gulagway sa restless life of man. Nga ang tao walay katabawon, sige lang lihok, sige mo, ug di ka mo lihok, murag ang imong kinabuhi is walay kabuluhan. Niya ang iyang panultihong gisulod na lihok tao kay tabangan ko ikaw. Lihok, sige kag lihok. So, it is actually a restless life. But on the other side, the picture po ni sa tao nga palaging pagod. Magsigilag higda, magsigilag katulog, murag katong kanta niyo yun. Biblia may ba ito? O, pagkalaay, gayod. O, kamo na itiwasan na. Nagsigilag katulog. Palagi na lang pagod, imong patungkol sa pagwali, palagi na lang pagod, wala namang napapaguran. Walay accomplishment. So may ibuhat sa wala, palaging murag restless yung kinabuhi. And life is like a Ferris wheel. Kapini. Mura po nun ni Ferris wheel, ang buti ba sa buhat is, ang kinabuhi, minsan murag kanta ba, no? It teaches and it pictures the ups and downs of life. Hingga na man po. No? Nabitay kanta, kanunay nato ni ma-relate, no? Kung minsan ang takbo ng buhay mo'y pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindin, ang buhay ay gulong ng palad. Gulong ng palad. O sa buti ba sabot? Ang kinabuhi, dili permanente. May panahon na kasi kabaw, kudya ka, times of strength, in times of strength, and time will come, napo ka, there's ilahom. Napo ka. Dili sama po na itong kanta, nga murag kanunay na lang siya ngayon. Katong, gusto itong kataha to? Gulong ng buhay. Di ba, nana, no? Gulong ng buhay, patuloy-tuloy ang pag-iikot. Noon ako'y nasa ilalim, bakit ngayon ay nasa ilalim pa rin? Gulong ng buhay, patuloy-tuloy ang pag-iikot.
Noon ako'y nasa ilalim, sana'y bukas ay nasa ibabaw naman. Oh, unta. Oh, but that's life. Ing anak. Beloved, mo sugutan sa dili. Every one of us has a life metaphor. Naka-pattern ang atong kinabuhi. Doon ay pattern ba? Doon na tayo gisunod. Kung sa ato pagkaroon, doon na tayo gi-idol. Sa mga bata, doon na sila gi-idol. Ang matag usa kanato, doon na tayo life metaphor, and the problem is that it influences us more than we realize. Naka-influence ni sa ato ang pait kay wa na to masabti nga nag-influence na nato. Mailhan mo ni sa iyang style sa buhok, sa iyang hairdo, sa iyang ngipon, di ba? Asa man ang mga ngipon nga naay mga bris karon, wa man na sa una. Nganong karon uso na na? Nganong na? Na si Mampaw pa. Wa ko na mumba Mampaw. Ay, wala na. Oh. Pero tungod kay nauso lagar mga artista o kinsa pangalan niya. Masundin po nato po. Naingon nato nga wa ni naka-influence, but the fact that imong sunod og unsa it influences you. And wa ni mo na ma-realize. Ano na tayo gitawag life metaphor. Dito sa Ormoc City, dugay po ko, 14 years. Dunay elder dito nga ang iyang trabaho kanang midrep pastor. Midrep siya. Unya, kanunay siyang naka-long sleeve. Kay midrep lagi niya, magbit-bit o kanang touchy case kay mga tambal man. Ay, sakyanan niya. Maayo po siya tanawon. O maayo po ang tanawon ako, na-appreciate na ko the way ba ang iyang pagsulob sa iyang sanina. Wa ko kasabot kay kaniadto hilig kog maong pastor nga dugay wa na ko'y palit-palit og maong slacks na tanan. Ug wa ko kasabot nga the way ang iyang gisulob sa nina labi kay manghatag pod sa nina murag ko pareho nami. Wapo-wapo ra gid pud ko adto niya gamay. At least wa mo kakita. Kay nakakita mo niya, musupat po mo po. Pero may na lang mo. Ayaw na dito. Dito lang naman, sabot naman taon niya dito. Ayaw sa dili pagsupa, kay ako may speaker. Wa ko ka-realize nga the way magpantalon si Brother Nate, the way magsulob siya sa nina, mauna ko. Until ni-appeal ko youth camp speaker ko, ano si Ma'am Eden ba? Giingnan ko, Pastor, namura na radikat katong inyong elder. What? Tako. Lagi. Highways magod to siya po, murag naa diri ba? Wa ko kasabot, naabot na diri akong pantalon. Oo. Unya, kadto kayo, baya ko to na-assign mo sa ilang kuan, sa ilang simbahan before. Siya, mura na lagi ka si Tito ni Pastor magpantalon. Wa ko ka-realize atong niaging buwan, pila na kabuwan to? Di ba nag-birthday si tatay, no? Nya atong gisgutan ang iyang gupit. Kinsa ba tong niso dito sa kwarto nga wa kaila na may laing tao diri di ay to si tatay di ay bag-o iyang gupit. Kisa to? Dali. Oh, si Dali. Oh, Dal. Tinuod niya ang isula. Oh. Siya. Si Dali. Kaingon niya og nailaing tao dito. Nabaguan siya sa gupit ni tatay. At itong niaging buwan, nagpagupit ko na. Wa kung nag-ingon nga pareho. Pero pag abot na ko sa bahay, ang si Mrs. ningon, pwede mo yung gupit, namura naman kag si tatay tado. Oh, lagi. Ito na unsa naman ni imbis ang pastor. Ang elder muliwat sa pastor, ang pastor niliwat na sa elder.
Musugot tag sa di na atay life metaphor. Awa mo po kuwag mahay, maliwat gupit yung tatay. Tanawa ra ng picture ni tatay sa batanon pa oh. Guwapo, di ba? Oh, guwapo na okay ra po. May problema. Murag si Kano. Higalang igsoon, no matter how we view life, in the sight of the Lord, iya lang giulagway ang kinabuhi sa tulo ka ni Scripture. According to the Bible, for God and in God's point of view, life is a test. So ang conclusion din kay ang life is pagsulay man, ayaw di ta makareklamo kay mao na gyud di ay ni ang kinabuhi, full of testings, full of trials. When it comes to trials, duha ra ni na ay gitawag og super trials, na ay gitawag simple trials. Kanang super og dito na sa amo kanunay man mi maigog bagyo na ana sa 3 to 4, signal number 3, signal labi na signal number 4 kay super na gina pero kana mga waray mga kwan way nahot nga mga bagyo mura na anadra niya igora di mi nanaga di mi mo ta mura aras baywa nya business as usual pero mayingon nag super na i-super hangadangan na gid ka kay ug naay mga sanga kahoy put lang yun na daan kay ug di ganina maura gyud na mo patay ko nimo lubi nga taas kayo kuhay luoy gyud mga lubi kay imo man ang himulbulan gyud kanang kuan na lang nya mga lubi nga mga di pa makaon ala imo na kuan arong gaan ug matumba man gamay kay damage anak dito basta super typhoon. But usually ang moabot sa atong kinabuhi ang ato ra gyud mabantayan ang super trials. Di kaayo mapansin kadtong mga simple trials. Pero ang Biblia nagsulti nga bisan di ay kadtong gagmay nga mga pagsuway sa atong kinabuhi, dako kaayo to in the sight of the Lord. Pananglitan, ang mga dinakong pagsuway mo'y atong mabantayan. Ug mo'y atong consider na pagsuway. Ang simpleng pagsuway, like for example na ay mangayog usa ka basong tubig nga imong tagaan is also a test. That is why very important kini kay nga naman it is a test of our character, it is a test of our attitude. Kay sagad ang atong mabantayan mga dagkong pagsuway, pero di ay gitistingan ta sa Ginoo bisan sa mga ginagmayng butang. So what is the purpose of the test? Duha lang. Number 1, it is to reveal our poor character. Kay musugot tag sa di do na tay invisible na ako'y invisible Edwin ug na ako'y visible Edwin. Do na ako'y outer me ug do na ako'y inner me. And usually kanang inner me mo gawas siya in times of testing. Namdom ka atong naabitaw kana bitaw na maligya model gwapa na maligya siya sa sapatos wa naman na ron. Pero at that time nga nagbaligya siya, sakit yang ngipon. So mapugo siya trabaho kay bisag sakit yang ngipon kay wa man siya kanang dice o dili dicer kanang. Kanang sa super sa mall ba? Di ba? May make-up mga promo ba? Sapatos. Karon naamay nagpalit. Iyan siya. Ma'am, meron ba kayo nito? Pausa pa galing ng utana. Hindi mo na wala! Diba, kita mo na sa TV? Na nibudlot ang yung mata, yan, wala! Okay, nalibot siya nga. Kahit sakit ang yung ngipon. Advertisement mato, igardan mo. Mao na nga usahay diha sa simbahan, no matter unsa imong posisyon, elder ka, deacons diha, it is always safe to say, maybe he has a problem. Ayaw i-question ang iyang pagka-elder. Kay kitang tanan mo, agita anak nga mga testing, basin, it is good to say, nalang siguro yung problema, maong ingat yung tinubagan.
Ang anak ko, di kita kayo dali pa. Elder man unta, di na ko di ka. Elder man ta namin ni anak. Pastor man unta. Pero sa kadagan niyang nahimo, kadto lang nasay kay sakitan niyang ngipon or nay problema dito. Or wa ka pamahaw. Labi na ning mga diabetic, no? Kay kini ding diabetic ano kay kana mausap-usap ang wala na usay mo sapot ka way hinungdan. Muubos lang ang imong sugar. Murag wa na. Oh, kay nakibaw ko anak kay ang akong associate pastor, angay unta man sige nilang kanta-kanta kay Amerikana man nga asawa. Pero pastor Francis, musulti po din siya by usahay na ako'y kuan bang akong mood bang mo shift kadali kay labi na kuanin akong sugar. Oo. So it is always safe to assume na siya ay problema. Again, God allowed these things. Number 1, to test and to reveal our true attitude, true character. And lastly, again, God allowed these things to happen to improve our poor character. Number 2, life is a trust. Ang kinabuhi, disalig lang yun. And by this point, it is to remind all of us that we own nothing in this world. Not even our lives. Wa gyud tay ato aning kalibutan na bisan gani ang atong kinabuhi. Busa kining bahina nagdictate na we are not owners of what we have. We are just managers. Mga manager lang ta kunya ditugot ning ugi sa ligan ta niini sa Ginoo for 2 reasons. Number 1, because He wants us to take care about it. He wants us to use it but not abuse it. Second is that He wants us to manage everything that we have. Kay siya man lagitan iya. That's why, when it comes sa atong pagkinabuhi ni kalibutana, makaingon ta nga dili sala sa Dios o dili sala nato nga nataw ta nga hubo. Wa man tayo nataw po sa kalibutan nga nakapantalon na daan, nakalibay na daan, no? Wa man kitang tanan nataw ta ni kalibutan nga hubo. Dili nato sala kung nataw ta nga hubo aning kalibutan. Pero kung mamatay ta nga hubo patagihapon, sala na nato. After 60 years nga gibuhi ta sa Ginoo dinhi, after 60 years or 70 years nga gibutang ta sa Ginoo dinhi to manage everything, wa ka gihapoy pantalon nga mamatay. Di ka gihapon kapalit og baro, di na nasayop sa Ginoo, sayop na nato. Why? Kay kining tanan nga gihatag niya dinhi sa ato ning i-develop, and we are to manage it well because we are His managers. And lastly, sige na lang tag-last. Life is a temporary assignment. We need to keep reminding ourselves nga kita dili gyud ta aning kalibutan. For what purpose? Aron dili kaayo ta mo attach ba? Dili ta mo attach, and we will be in love with the world so much nga di na taganahan mo atong langit, or malimot na ta nga kita para langit. Nganong di gusto ang Ginoo nga attach ta kaayo sa kalibutan, because we are not for this world forever. Ganang kay ko anang naa sa 2 Corinthians 5:20 bitaw that we are ambassadors. Oh. Naipo ba kag unsay ambassador? Ang trabaho sa ambassador is that mupuyo siya sa laing nasod, but he is representing his origin country or country of origin. Okay. Now, kining ambassador nahibaw ni sa mga sekreto, ang mga top secret o mga sensitive information about sa iyang country, nahibaw ang ambassador ana. So dito siya nagpuyo sa foreign country, but he is just there for temporary because he is there as ambassador of his origin country. Now, unsay opportunity and danger for being an ambassador? Okay.
Ang opportunity niya, of course, he is supported, he is funded, swelduhan siya sa iyang country. Now, the moment nga kining iyang nasod, whom he is representing, o maggira o mag-away atong nasod kung diin siya, the first thing himuon sa maong nasod is that kinahanglan siya i-repatriate. Kinahanglan siya puhaon gyud dayon. I-vacate siya dayon. Ug di sila maunhan nga makidnap ug makuha sa taga didto nga mga nasod. For what reason? For what reason? Tungod kay naay mga sensitive information nga gidaladala niya na siya information nga that will put danger sa iyang origin country of origin. So kuhaon yun na siya. And then, here is an advice. The moment you are there, ayaw kaayo, pakigsuod nila, or else ma-attach na kanila, and then you will betray your own country. Mas ma-inlove ka, o mas ganahan kanila, kaysa imong country of origin. Igalagigsoon, ang Biblia nagsulti, we are just temporary in this world. Don't get attached with this world so much because we are for heaven. We are just here as ambassador of Christ, ambassador of heaven. Time will come, mamauli ta dito, o di ta mawili aning kalibutanan. Tuwa na si tatay, and one day, in the future, huwaon po ta, muapas na, and we will be together there. Why? Tungod kay para dito ta. We are just ambassadors in this world. God bless us, and I hope nga kini nga mensahe nakatag natong encouragement, nakapalikon sa atong pagkinabuhi sa Ginoo despite sa nahitabok ang tatay. God bless us. Okay, salamat sa tulong sa Ginoo, no? Salamat sa tulong sa pagpamati. And ang Ginoo magapanalangin atong tanan, gadugang pa jud siya sa pagpanalangin sa tulong na atong gadugang karon nga para sa atoa, dili na to para kang tatay, para to sa atoa na naa diri karon mga buhi. So, to God be the glory, matag na ko ang response song kang ating music. Then, after niini, naadaw ko no'y mag-start na ta sa atong theology. Hatag niya sa mga adugang na announcements sa tagbalay. Ating response sa tulong sa Ginoo nga atong adugang karon, atong aplihan ang atong hymns diya sa 101. Atong dunganan.
Kung yan yung tanan sa pagtindog, nagapasalamat may Ginoo sa imong panahon nga gihatag namo. Salamat sa imong tulong Ginoong Dios. Ug salamat sa imong pagpahinumdum kanamo Ginoo nga kami aning kalibutan na Ginoo dili mi magdugay o di mi para dinhi Ginoong Dios tungod kay duna kay giandam alang kanamo. Unya kami mga lumalabay lamang dinhi Ginoo. It is just our temporary assignment dinhi sa kalibutan. So we thank you the Lord for reminding us this evening, pinaagi sa imong pulong, naka-encourage also to all of us, o labi na Ginoo sa hingtungdan. Ginoo, magapadayon ka sa pag-uban namo, bisan pa man ugmang gabi, Ginoo, sa lain na usab nga worship service, nga among paghimuon, ang speaker, ang panahon, imo Ginoong Dios itugot nga maayo, unya, nagaampo sadmi nga sa pila ka gabi Ginoo mag-aabli kag kasing-kasing Ginoo sa mga mamati Ginoong Dios tungod kay very important alang namo kini Ginoong Dios nga mga reminders Ginoong Dios gikan sa imong pulong. Thank you Lord for everyone who are here, and we ask you Lord na ikaw magapanay sa pag-uban and samtang among sirad-an kining amo Ginoong Dios nga buluhaton nga service gipangayt nimo namo ang imong panalangin sa matag usa. We ask these things in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, please be seated. Samtang mamati ka sa kung mag-isuri. Si Ma'am Mirna. Mirna. Sa naagrihan ka ganina, aron di ta ma-loaded sa katapusang mga pipila ka gabi adlaw, sugdan na nato karon og ugma nga dunay magistorya sa kinagitawag nato biology. So karong gabi ang unang istorya, I do not know how she is related to Tatay. Siya na lang magpaila sa siya. A certain Ma'am Mirna. Okay? Ay may gabi sa tanan. Daghan jud ang wakaila pud sa kuaw, daghan pud kaila. Ang Tadoy family isagit kadako nga blessing og kanang tabang sa ako ang pagka ako. Since sa wala na kaila sa ako, kundi ay ang iyahang pinakapangit mo ito yung niya. Wala ko na ilihi, kaya ganyan ko yan eh. Sa katong nangalagad mi sa Ginoo dito pa mi sa bukid sa Katigan, Tibuloy. O katong kuan man gud ang akong family, akong mama o papa nagkatubualag, nagkabuagsa. So katong na time dito mi nag-serve sa Ginoo dito sa Tibuloy. Kunya that was kanang mga kato pa ni si Pastor, wala naman si Pastor Ruth Orpus Langit, Hermosa. Kunya diha na kita ni mama si tatay, akong tawag mo niya Ninong, kay Ninong mo ginapol siya sa bata pa daw ko. Wala na to kong papa. Wala po ko nagsulti sa akong mama kung napa ba akong papa ato na time. Pero first na mga church is Church of Christ. Na dito sa Upper Tibuloy dito dito man to akong lolo na gipulan. Panday ko si Mirna gipulan na karon lahira na. Bulanon akong bana. Kato na time dugay-dugay pod to. Dito mi nangalagad sa Ginoo layo kaya mo baktason niya. Baba naman na sa Pastor mo sa patok yung family. Unya dito ko na na di ko Ninong niya. By that time gali nga kanang abot kayo naman ko sa kong mama. Taas ba yan niya? Masig makatulog na ta. Sige na. Di pa niyo ko. Sige lang kayo. Ako na lang yung take ang opportunity ani. Ay layo ba ako? Thank you. Maingon niya to ang mama, labi na ka ng December na, ito si mga Ninong, pangay pinaskuhan. Dili po kumaulaw kaya ang pong bisugo.
Kay ana lagi kay kabalo ka bukid niya katong maestra iyahang asawa. Na maulaw mapod ko pud ni nanay, nina pud akong tawag nila. Lipay kay ko kay na ako'y ninong. Hantod na nagdagko nami, naabot ko pod sa unya dito na time nga naminyog utro ako ang mama, grabe na no, nagmaritis na gid ko. Dito na ko sa ako ang lola. Unya diri mi sa palengke sa Turil, diri mi nagpuyo. Gipa-eskwela mi sa ako ang lola, patman mi. Kay ang yang anak ato is ako ang papa. So diri tamo pud tuno nga nakapadayon ko diri. Ana di ay kay balo ko sininong naa diri. Diri siya sa nag-church sa Dalyaw. Nya dito ko na mold diri sa Dalyaw with Pastor Danny Bilasco. So dito na ko na meet jud sila family with ninang, nanay, and sa iyahang tulo ka igsuon. Tulo ka anak. Unya sa kalisod lagi niyang yun ko sa iyahang pwede ba ninong nga. Kay ang nag-eskwela na ko college. Kay ako ang lola is iguang na kaayo, giuli na nako sa iyang anak. So para makapadayon ko giskwela niyang yun ko diri ko stay sa iyaha. And walay langan gidawat ko sa nininong lipay kayo ko kay na second family. Even ako ang mga isuna gid pod. O kato na time nabadad po ko kay murag sa ako nagdag ko sa expenses. So padayon nang gud ko ingon ko nga gusto ko magpahuman og eskwela. Bahalag di ko katrabaho, at least tapos ko. Proud na kayo na ko na makampung ko isla. Hangtod na ko sa ila, din ko, giisip ko nilang anak. And naabot ang time nga, ni pistoy ko sa akong igsuon, na dila ko kaya, kay internship is all day. Otong gibalik ko sa Davao, dito ko nakahuman ng eskwela. So kana ang dili na ko malimtan tungod kay part gyud sila sa ako ang life unya kabalo pud akong ginikanan ing ani. And dugay pud nangalagad ako ang mama dito nga kauban si tatay sa Tibuloy. And katong nga time na di na ko malimtan tud kay naga-advise pud siya sa ako And salamat lang pud sa Ginoo kay despite sa mga nahitabo nagpadayon ko pangalagad dito sa Davao o hantod nakahuman ko o kaman ko eskwela o dugay pa dito na naminyo ang gudno na ko ka exam so mo to nadugay gyud so guro tuyo sa Ginoo to nya katong time dili na ko nagaan ni diri ang ako ang mga batch katong sa mga youth sa una dili gyud ako malimtan kung unsa ang Ginoo nag mold sa ako nga with tadi family nga as challenge ako anong yung mahimo kong ligon nga sigad lang gihapon akong sandigan bisan sa mga ingon anak nga paghitabo dili na ko ikaulaw tungod kay isa gyud si Jesus Christ nag-save sa ako and napatunayan gyud na nako tungod kay nag-bless gyud sa akong kinabuhi mga ako family na maganda kong bana karon padayon gyud siya nag-bless o intact po may magsuon even if wala na ko'y papa nasayod yun si papa na unsa yun kapaning kamot kabalo po siya kung asa po ko na nakamot na padayon o pagpangalagad so katong na time nga kuan di ka nang mag-ani lang ko dito kay panabon man ko layo no layo yung tas-tas ko ang kuan panabon ang akong contact sa ila is si tata kami po ang close si tata kay anak na busy man ang duha so kanang muani ko din makikita ko sa mga kauban ako ng mga karaan labi na ni mga Bilasco family okay na ko yung history ng mga Bilasco maritis kayo no katawa lang ko ninyo nagpatawa lang ko kanang muani lang ko diri og kuan ko ta kanang handa niya magto ko kay kanilaging kanayon niya kani sininong
Dili gini sa kalimot sa ko, ambot lang hang uban nga yang mga kinugos sa kasal o sa birthday ba. By the time good niya ka ng wani ko, kung kuman ko na niya, unya, nasayod man ko nga, dili ko panalanginan, siya man ang panalanginan, kung tagaan di ko niya kwarta. Dili man siya mahugdan o kwarta. Natingala ko, di man siya maestro. Sinanay siguro ang nagatag, di niya, joke. Anak ko nga, dili mo na ko i-bless, ani. Ikaw mang gininong, ako lang ginidawaton. Para panalangin sa. So, moto ako ang kuwan sa iyan na virtue ba, na karakter. Sa karakter di ay nga mulampos ta, labi na sa pagpangalagad. Kanang isa ka, mahimo ka manggihatagon. Dili lamang sa imong time, di sa Ginoo. Kanang pong financial. Anak ko sa iya, dili mo siya dato, pero kanang manggihatagon jud si Ninong. Una mo yung kumuihat ko sa una ba, mag-story sa kumbana, kuwan yun siya, amot lang ka, no? Kung sa ako alam po siguro siya naluoy, naluoy po siguro sa utan, in fairness. Kanang naghatagid siya, naghatagid sa sakuang, financial. Nya, boto na, ug na ay mga handa nila diri mo, ani, ko. Nya, di man mo, na mailan nila nga, wala sumir na kinahanda. Kaon, may ganyan nila na. So, dili ginawa kalimtan na, part yun sila sa kong kinabuhi, ang tod niya, pag na ko graduate, anak ko dili lang ko mo trabaho, kinahanglan ko ganun trabaho. Ada pa akong bana nga dako nagranggo si nanay. Ani adto na po kong nanay, anak ko si nanay. Ambot mir na kay ang kalibutan, si president di ko kalimot ano ba? Si Irap gidakop na. Ay, tapos lagi ko ni mo nang kay wala gyud. Sa nga amot ni kalibutan nagkuan na. Ang Pilipinas, dili ko kalimot ni nanay ana. Challenge sa tuloy sa kuano ni ano to. Iti, hindi ko katrabaho ni. Salig lang ko sa Ginoo. Siya gid ang gigamit no. Oh, ni nanay, dili jud kayo kumukuan sa yaha kay. Syempre, principal sa na time. Ya, ano din po. No? Pero sa orin jud bata. Pero salamat kayo na bilong ko sa family nani, ang Alliance Church Tibuok Turil, nag-mold jud sa ako ang unsa ko karon. Ang taas na kayo na abtan, ang height ng ginagawa mong taas, tataas yun yung taas. Salamat yun sa inyo nga kita-kita ang yapunta. Unya, sa time nga si tata nag-chat yung ko ba si scam, si tata kayo, kung nag-chat niya. Akong tawagan, di man mo, mutubang. Tatay ba si mga ini kwarta. So, sa katong pag-conversation na mo, anak siya nga, basig maka-bisita ka, kay nana niya, si tatay, di na kayong kaon. Wala na, aras kong bana, ihilak na ko dito. Si tatay, natulog na siya. Mato ko uma. So, anak ko, Lord, mo subot, sa dili akong bana, magstay ko dito, tulog ka adlaw para kay tatay. Salamat kay, nag-isip pangalan sa kuan mo. Magkato na tayong kolektor, tinuod to. Kaya ginatagaan ko niyang kwarta na yung kolektor, right? Ba't kayo yun si tatay mo na anong ko nga? Oo, wala po ko kay namdong nagkasabaan ko niya, katulang sigurong kuhan. Ay, naarwa sa dalaga, good. Kolektor. Pagka sunod na po ingos nanay nga, kailakan eh, pag sunod ko. Ako nang yung ikuhan mo kay, kanang dili na ko kalimot yun niya, mo niya ako ang, na ano kay tatay, ano, siyang si kuhan. Gusto ta na ko nga si Vilma Kutay. Ayaw, bisag Flora. Umubot ka lang. Huwag mong din celebrity ng Flora. Yung mga tawang ba nga. Mo na, ato nga tayo nga nagpasiaw yun siya. Nahimo yun siya ang joker niya sa time nga kung bata-bata pa siya, makibalik ganit nga. Kabalo yun siya nga magkita na sila sa Ginoo. Katuyang gipang ano, nang uris yun siya hang makita yun ako na lang bimuhilap. Kung gawas, buwan bisan sa short time na mo ni tatay na dili kay ko makita niya diri. Kabalo siya sa kasing-kasing kay pagkasalang na mo, nabo man jud ko. Wala pa ila city na anas siya. Kuy kaulaw. Si tatay, ang kami, hapit na alas 9 nabo. Gigutom na siguro ni Gulang. Anak siya gid ka kanang so sige na kanang time consciousness, anak gid sa nga tao niya, dili siya mo feel kung bakit kinahanglan.
Salamat yung kaayo na nahimo kong kabahin niya. Pero nakalito isa sa kong pangalan niya na daw. Oh, ganang bright yun siya. Di lang kay bright, knowledgeable. Napod siya wisdom. Salamat kayo nga sa huling breath niya na ano yun niya na restore niya ang church na pata sa Ginoo yun. Holo to ako ang na marites kung salamat. Salamat yun sa tanan no. Diligin ako ika-change sa kuwang kami kung kuhaan lang, no? Kaya na lang ko sa iya ha. Mas daghan na kay kag-crown tay nga giandam sa Ginoo. Grabe, best ka father, the best ka na grandfather, tanan ninong lolo ba, whatever, na na-achieve yun niya ang tanan na usa pa siya gikuha sa Ginoo. Kung kato lang, pasensya kayo may gabi tanan. Dagan salamat, Ma'am Belma. At least di ka magmahay nga mauli ka nga na Belma ka. Intern ko sa Hilaan, Buntok, Southern Leyte na ID ko na mo nga natipos. Nalipay ko kay di na po siya makaila. Nalipay ko kay pagbisita sa akong amigo nga pastor, impo uban ko kay atong ampuan si Nardo sa lisid kay di na daw makaila bisan sa iyang asawa, di na siya kaila. So imong ko testingan na to makaila ba. So niuna siya si Emil, Pastor Emil Itdang. Pag ingon niya, Brad, nakaila ka pa na ako, Brad. Dakong milagro kay ugwa siya kaila sa uban, nakaila siya ni Pastor Emil, iyan siya, kailan mo ko nimo? Kinsa man ko, Brad. Iyan siya, si Rudy Fernandez ka. Wag nang utinog si Pastor Emil siya. Ikaw na po. Ikaw. Di karon ni ba? Ako na. Iko, Brad, ako. Oh, iyan siya, kailan man ko nimo? Kinsa man ko? Si Rumnik Sarmenta. Kadtong panahon na nakaingon ko nga may nalagdi na lang ni siya maayo. Salamat kaayo. Nahinumduman lang na ako na tungod kay sa dihang naa si Tatay Diaz Lingkuranan katong gikan sa ospital, di man lagi kuno siya. Makailan man tatay pero usay loading ba? Taod-taod pa. Oh, taod-taod. Pero pag abot na ako, kaila na yun siya. Inos na kinsa na. Yun siya si Propita David. Muna yung mga katapusang mahinumduman ng tatay. But anyway, those are funny things, no? Worth to remember para sa kinabuhi ni tatay. Na despite sa iyang kahimtang na ay katawan na. More din yung kinabuhi na ito kasanata kang Jesus, no? Mga worries, mawagtang. Salamat sa Ginoo. Okay, so manindog ta og atong ampuan, atong snacks. Kaya nabay snack? Nice snack, that's good. Yes. Okay. Salamat kaayo Ginoo sa tanan o salamat sa mga testimony Ginoo ni Ma'am Myrna kung unsa Ginoong Dios ang nahimo ni tatay sa iyang kinabuhi o sinanay. Salamat Ginoo nga pinaagi siyang testimony na confirm na affirm Ginoong Dios unsa ka maayo kini nga pamilya. Mo-adapt og pamilya despite na dako na pud sila nga pamilya. We thank you the Lord for that legacy nga gibilin niya sa usa ka tawo nga mao si Ma'am Myrna. Thank you Lord. Ug salamat nga doon na pa'y mga tao nga makigsulti ug mga adlaw, so we just ask you to guide them. Again, Lord, nagaampo kami nga ma-encourage me pinaagi Ginoo sa ila Ginoong Dios nga mga pulong. Lord, panalangin ni kining snacks nga among pag-aambiton, and we ask you Lord to bless this our conversation sometime magpakabildo kami nga mag-aambit na ining pagkaon sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi sa tanan. Basig na i-announcement, magtatali, announcement. Nagay announcement pa. Kisa itong speaker ba? Pastor Lino? Pastor Lino. Rolando Lino. Murag nakadungog na ko anak niya, namit na nako nakatupakamatay ni Pastor James Detail. Murag usa na siya ng istorya. So kung sa mga members unang-una, gi-required din ako na mo anhi gyud ta.
7:30 or yapon. Ugma sa gabi. Nya katong mga musician na to, of course, si Pasulino mo ani siyara, so pitay mag-prepare sa kining pa. Gawa siguro sa kung how about sa dalawa? Ang speaker kano sa look Monday? Pasulino. Are you okay? 2025. Are you okay? Usa ka sa gikon siya din. Pero siya ang nag-arrange. Okay. Sige sa. Si Pastor Jeff, i-consider na. Ikaw naman mag-schedule. Thank you. Kita pa live ka? At ako lang i-con. Three.